Another day, another J. Fern's Wife story. Kahapon ng umaga ay tumila ang ulan, pero ang alon naman sa tabing dagat ay sobrang lakas. Sinamantala nga ni J. Fern na hindi umuulan para bumili ng gamot ni Richard. Inuubo na kasi si Richard dahil lagi siyang nauulanan kapag nagpapatuka ng manok. At bago umuwi si J. Fern ay napadaan siya sa tabing dagat at binidyo niya para makita ko kung gaano kalalaki ang mga alon. Dinig na dinig kasi sa amin ang hampas ng mga alon kahit medyo malayo kami sa tabing dagat. At kapag ganyan nga kalakas ang mga alon, ang kasunod niyan ay malakas na namang ulan. At habang hindi pa umuulan, nagkaroon ako ng time para mawalis ang mga nalaglag na dahon dito sa likod ng bahay namin. May kasamang hangin kapag umulan, kaya ayan, madaming laglag na mga dahon. Pagka-uwi ni Jayfern ay kumain lang at dumiretso na agad sa manukan. Hindi na nga isinuot ni Jayfern yung pangtas niyang kapote dahil hindi naman umuulan. Kapag ganitong tag-ulan ay medyo patanghali na ako kung magpatuka ng manok. Dati kasi alas 7 pa lang nagpapatuka na ako ng manok, pero ngayon malamig kaya bandang 7:30 to 8 na ako bago magpatuka ng mga manok. Tinatakloban namin ng kahon ang mga manok sa multipurpose pen at bukod doon ay nilalagyan pa namin ng tabing dahil kapag umuulan ng malakas ay naampias. Madaling magkasakit ang mga manok kapag nalalamigan, kaya iniingatan namin sila'y malamigan. Nilagyan ngayon kahapon ni Jayfern ng dahon ng kalamyas sa loob ng multipurpose pen, natuyo ng mga dahon, kaya tinanggal ko na ngayon. Kinuha ko na rin ang mga painuman ng mga manok para malinisan. Ayan, nabasa ako ng ulan. Inabot ako ng ulan. Ayan, sobrang lakas ng ulan, may kasama pang hangin. At habang nagpapatuka nga ako ng mga manok na nasa kubo ay bigla na lang umulan ng malakas kaya nakulong ako doon sa kubo. Akala ko titila din agad ang ulan pero lalo pang lumakas kaya ang ginawa ko na lang tumakbo na lang ako sa ulanan. Pumunta agad ako dito sa harap at tiningnan ko yung aking sinampay dahil baka nilipad na ng hangin. Buti na lang mataas yung pinagsampayan ko at hindi na ililipad ng hangin yung mga damit. Aking mga sinampay. Ang na naman. Sa sobrang lakas nga ng hangin, nakita ko ang puno ng kapitbahay namin ay humahampas sa linya ng kuryente namin. Sumuot na yung isang sanga doon sa wire kaya delikado. Sasabihin ko na lang kay Jayfern pagdating. Akala namin ay gaganda na ang panahon dahil kanina ay medyo umaaraw-araw na. Ang kaso bigla na namang umulan ng malakas, may kasama pang malakas na hangin. Itong sinampay ko sa may terrace ay tinanggal ko at naampiyasan. Pagdating ni Jayfern sa manukan ay nag-uumpisa na nga ulit umambon at lumalakas na ang hangin. Katatapos lang magpatuka ng mga manok ni Richard. Malago na nga ang mga damo sa cording area kaya lang hindi makapag-grass cutter si Richard dahil ulan ng ulan. Akala namin gaganda na ang panahon pagkaalis ni Krising kaya lang may kasunod na naman palang bagyo na hinihila ang habagat kaya mas malakas ang mga ulan ngayon. Halos 1 linggo na ngang malalakas ang ulan at may kasama pang hangin kaya nakakatakot. Ito namang extension ng aming range area ay may tubig na kaya hindi namin mag-grass cutter ang mga damo dyan. Magiging maputi kapag in-grass cutter ang mga damo dyan pa naman tumatambay ang mga alpas sa range area kapag umaambon lang or tumila ang ulan. Kaya si Jayfern ay laging nakabota kapag pumupunta dyan para hindi maputikan ang kanyang paa at hindi rin siya magkaalipunga. Mahilig tumambay ang mga manok sa damuhan dahil madami silang natutukang mga insekto. Malalaki na nga ang mga alpas dyan sa range area,
pero hindi pa rin sila nag-aawayan. Mas maganda talaga kapag malawak ang kanilang nagagalaan dahil hindi mainit ang mga ulo nila. Kapag masikip kasi sila sa isang lugar ay mabilis mag-init ang ulo ng mga manok. Kaya mahirap magpatuka sa mga manok kapag maulan dahil doon sila sa kubo pinapatuka ni Richard. Madami sila, sikip sa kubo, kaya yung ibang mga manok ay nagtutukaan. Kaya ang ginagawa ni Richard, yung mga matatapang na manok ay doon sa loob ng breeding range pinapatuka, at kapag naipon na sila doon, sinasara ang pinto, at dito naman sa labas ng kubo nila pinapatuka yung mga baby pullet at maliliit pang cockerel. Linggo nga yan at may laban si Pacquiao, kaya pumunta si Jay Fern sa kapatid niya sa Pola para doon manood ng boxing. Lumakas na nga ang ulan at tanghali na bago natapos ang boxing, kaya doon na rin nagtanghalian si Jay Fern. Pagbalik niya sa manukan ay pinatuka ni Jay Fern ng crack corn ang mga alpas para hindi sila magutom, para hindi sila magpaulan. Kapag busog ang mga manok ay sa kubo lang sila nagtatambayan, hindi na sila lumalabas para tumuka. Ganyan lang ang ginagawa namin para hindi magpaulan ang mga manok. Mukhang tumambay lang sa kubo nung malakas ang ulan ang mga manok, kaya tuyo silang lahat. Magandang ipatuka sa mga manok ang crack corn kapag umuulan dahil pwede lang itong isaboy sa lupa. Okay lang kasi sa crack corn na mabasa at madali din itong tukain ng mga manok. Hindi kagaya ng crumble o kaya pellet na kapag nabasa ay inaamag kapag hindi natuka ng manok. Tuwang-tuwa lagi si Jay Fern magpatuka ng mga manok dyan sa range area dahil masisigla daw lahat. Inoobserbahan din ni Jay Fern ang mga manok kapag pinapatuka niya ng ganyan dahil nakikita niya ito ng malapitan. Makikita dyan ni Jay Fern kapag may sakit ang mga manok, kapag may sipon ito o kaya may iniindang sakit. Kailangan kasi sa mga breeder ay very observant sa kanyang mga alaga. Dahil umpisa pa lang ng symptoms ng mga sakit ng mga manok at ito'y nagagamot na kaagad, mataas ang tsansa na ito'y gumaling. Malakas pa kasi ang resistensya ng manok kaya nalalabanan ng katawan niya ang kanyang sakit. Hindi katulad kapag malala na, nahihirapan ng gamutin ng mga manok ang sarili niya dahil mababa na rin ang resistensya niya at madami na rin komplikasyon ang sakit. Kaya kami, lahat ay inoobserbahan namin sa manok. Ang mata nila, kung magana ba silang kumain, at lalo na ang kanilang mga droppings. Dahil sa droppings nila, malalaman mo agad kung sila'y nagtatae, may malaria or coccidiosis. Ang mga sakit na yan, kapag maagang na-detect, ay mabilis gamutin. Maiiwasan kasing ma-dehydrate ang manok kapag nagamot ng maaga. Bumabagsak kasi agad ang katawan ng manok kapag na-dehydrate. Lagi din namin kinakapa ang mga butsi ng manok sa umaga para malaman namin kung sila ba ay natutunawan. Meron kasing mga manok na matatakaw pa rin kumain kahit hindi natutunawan. At kapag naipon na ang mga patukang hindi natutunaw sa butsi nila ay bigla na lang silang manghihina at hindi natutuka. Kapag hindi natutunawan ang mga manok namin, pinafasting namin sila sa patuka. Pinapainom lang namin sila ng tubig araw-araw hanggang matunaw na ang mga kinain nilang nasa butsi. Nakakatulong din sa kanila ang pagpapainom ng tubig na may asukal para matunawan sila. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!